No one ever got rich working 9 to 5. So, ang ibig sabihin ng no one ever got rich working 9 to 5 ay hindi sapat yung magtrabaho ka lang sa regular na oras from 9 a.m. to 5 p.m. para yumaman. So, parang sinasabi nito na kung gusto mo pang mas masenso sa buhay or gusto mo pang mas maging mayaman, kailangan mo ng dagdag na diskarte bukod sa traditional na way ng pagtatrabaho na yun nga, 9 to 5. So, kadalasan, yung mga taong may business, investments, or extra income, so, yun yung may mga chance na yumaman. Hindi lang kasi sila nakaasa sa sahod nila kada buwan or hindi lang sila umaasa sa trabaho na meron sila. So, naghahanap sila ng ibang paraan para palaguin yung pera na meron sila. Halimbawa na lang yung mga entrepreneurs na nagtatayo ng negosyo, nag-i-invest sa stocks o kaya sa real estates. Or kaya naman, yung mga sidelines na pwedeng magbigay sa kanila ng extra income. Kaya sinasabi dito na kung gusto mong yumaman, hindi pwedeng 9 to 5 ka lang nakafocus. Kailangan mong mag-isip ng mga paraan para palakihin yung kita mo kahit na lumampas ka pa sa oras ng pagtatrabaho. Risk comes from not knowing what you're doing, sabi ni Warren Buffett. So, ang ibig sabihin ng risk comes from not knowing what you're doing, mas malaki yung possibility na mas malagay ka sa alanganin or mawala yung puhunan mo sa isang negosyo kapag hindi mo alam kung ano ba yung ginagawa mo. So, kapag hindi mo naiintindihan ng buo yung isang bagay, mas malaki yung chance na magkamali ka at malagay sa peligro kung ano man yung ginagawa mo. Parang sa negosyo or investments. Kung papasok ka ng walang sapat na kaalaman sa negosyo na yun, mataas yung risk na mawawalan ka ng pera. Kasi nga, wala ka naman alam sa ginagawa mo, hindi mo naiintindihan. Kapag halimbawa nakaharap ka ng problema, hindi mo alam yung gagawin mo. So, kung may research ka at alam mo yung mga possible na risks at panganib, magiging ready ka. Mas mababawasan yung risks kasi alam mo kung paano yun masusolusyonan, paano yun haharapin. So, yung sinasabi lang dito, message lang dito, na bago ka sumabak sa isang bagay, kahit anong bagay, mas mainam na may alam ka or mas napag-aralan mo muna ng mabuti yung bagay na yun para maiwasan mo yung mga maling decisions. Next slide naman, a big business starts small. So, sinasabi dito na a big business starts small. Lahat ng malalaking negosyo na nakikita natin ngayon, nagsimula lahat yan sa maliit. Parang sinasabi na hindi ka naman talaga makakapagsimula ng business na bongga agad, na matagumpay agad yung business mo na yun. Siyempre, magsisimula ka muna sa maliit. Madalas nagsisimula yung mga successful na kumpanya sa simple ideas lang, so mga maliliit na puhunan or maliliit na tindahan. Tapos, unti-unti yung lalaki habang natututo sila sa business na yun. So, nakakakuha sila ng customers, saka pinapaganda pa nila lalo yung negosyo na meron sila. Kaya, kung balak mo man magsimula ng negosyo, wag kang madali. Wag kang magmadali, wag kang panghinaan ng loob. Kung maliit lang yung kaya mo sa ngayon. So, normal lang yan. Importante lang na nagsimula ka, gawin mo ng maayos, patuloy mong palaguin. So, sa tiyaga lang, diskarte, saka pwedeng lumaki at magtagumpay yung negosyo mo sa paglipas ng panahon. Ito naman tayo sa what is lean production? Lean production is a manufacturing philosophy that focuses on minimizing waste while maximizing productivity and efficiency. It aims to deliver value to the customers by using fewer resources, reducing lead times, and continuously improving processes. So, ang lean production ay parang diskarte siya sa paggawa ng product na yung goal ay bawasan yung mga sayang or hindi naman nagagamit talaga sa proseso. Kumbaga, kung gusto mong gawin yung trabaho ng mas mabilis, mas simple, at gagamit ka ng mas konting resources, pero hindi bababa yung kalidad ng produkto mo, gagamit ka ngayon ng lean production. Inisip mo, paano mo mapapadali yung paggawa para mas makatipid ka sa oras at sa gastos. Pero at the same time, panalo pa rin sa customer kasi maayos pa rin yung produkto. Kumbaga dito sa lean production, pina-follow niya yung phrase na less hassle, more output na approach sa negosyo. Kumbaga, nagbaba ka ng presyo, pero yung quality mo, kasing ganda pa din ng kung ano ba yung unang produce mo. Pumunta naman tayo sa what is waste. In business, waste refers to any activity, process, or resource that does not add any value to a product or service from the customer's perspective. It can include
unnecessary materials, excess inventory, inefficient processes, waiting times or overproduction, or even defects that need corrections. The goal is to minimize waste to improve efficiency, reduce cost, and maximize value for the customers. This concept is central to lean management practices where the focus is on identifying and eliminating waste in all forms. So sa business, ang waste ay yung mga bagay or paraan na hindi nakakadagdag ng halaga sa produkto or service mula sa pananaw ng customers. So halimbawa na lang, isipin mo may isang bakery. Sa sobrang dami nilang binibili na harina, hindi naman lahat yon nagagamit. Lahat, may iba doon na nai-stock lang. So, hindi to nagdadagdag ng value para sa mga bumibili ng tinapay. Kaya, kino-consider to as waste. Ganon din yung mga empleyado ng bakery na naghihintay pa ng matagal bago magsimula mag-bake dahil hindi pa ready yung ingredients. Yung goal ng lean production ay alisin at bawasan yung mga ganitong waste. Kaya imbis na mag-stock sila ng sobrang harina na hindi pa naman magagamit, bibili na lang nila kung ano yung sapat muna para sa demands. O kaya naman, sisiguraduhin nilang ready na lahat ng kailangan para mag-bake bago pa man sila magsimula ng trabaho para wala ng oras na nasasayang. So, sa ganitong paraan, mas efficient sila. Mababawasan yung gastos, mas bibilis yung trabaho, at mas makakapagbigay sila ng value sa customers. So, where did lean thinking came from? So, nakalagay dito sa PowerPoint natin, medyo mahaba. So, i-explain ko na lang siya. So, ang lean thinking, nagsimula siya sa manufacturing processes ng Toyota sa Japan. Particular sa Toyota Production System or tinatawag na TPS. So, matapos yung World War II, nagipit yung Toyota dahil sa kakulangan ng resources. Kaya kinailangan nilang mag-isip ng paraan para makapag-produce ng mabilis at effective. Pero gamit lang yung konting resources at may kaunti lang na basura or tinatawag nga natin na waste. So, yung mga kilalang tao tulad nila Taiichi Ohno, Shigeo Shingo at Eiji Toyoda, sila yung tumulong mag-develop ng TPS. So, sa simpleng salita, sila yung mga nag-isip ng paraan kung paano gawing mas efficient yung paggawa ng product, tulad ng paghahanap ng mga unnecessary steps at pag-alis sa mga sayang na proseso. So, yung result, naging mas mabilis at mas mura yung production. Pero, hindi ito naka-apekto sa quality na pinoproduce ng kumpanya na yon. So, yung approach na to, hindi lang sa Toyota naging effective, kundi sa iba't ibang kumpanya sa buong mundo na gustong bawasan yung gastos at itaas yung efficiency ng mga operations. So, yung concept ng lean thinking, naging famous siya sa buong mundo noong 1990 sa pamamagitan ng libro na tinatawag na The Machine That Changed the World. Sinulat siya ni James P. Womack, Daniel T. Jones, at Daniel Ruse. Sa librong to, sinuri nila lahat ng tagumpay ng Toyota kumpara sa mga Western manufacturers at pinakilala yung term na lean para ilarawan yung paraan ng production at pamamahala. So, yung lean, tumutukoy sa pagpapalaki ng halaga para sa customer habang binabawasan yung mga waste. So, kanina ko pa ina-explain. Sa madaling salita, pinakita ng mga authors kung paano yung Toyota mas naging matagumpay dahil sa diskarte na pinapadali yung proseso at nag-aalis ng mga hindi naman kailangang hakbang. Halimbawa, kung yung ibang kumpanya, maraming pasos na hindi naman talaga kailangan sa paggawa. Yung Toyota, nakatuon sa paggawa ng mga produkto na mas mabilis at mas mura, habang pinapanatili nila yung quality. So, sa libro na sinulat na to, naging tulay siya para mas maraming negosyo yung magsimula gamitin ang lean practices sa mga operations nila. Ito naman tayo sa tinatawag na waste examples. So, number 1, defects. Defects refers to products that do not meet quality standards or customer expectations. This leads to additional cost for rework, repair, or even complete scraping of defective items. Defects also result in wasted labor, materials, and time, which could have been used for producing high-quality items. So, yung defects, tumutukoy ito sa mga produkto na hindi umabot sa quality na gusto or hindi natutugunan yung mga inaasahan ng customers.
So, kapag may mga defective items, nagiging kosto ng mga karagdagang gastos para sa pagpapaayos, sa pagkukumpone, minsan, pagsira yung mga items na talagang hindi na magagamit. Halimbawa na lang, isipin mo kung may pabrika na gumagawa ng mugs. Kung may mga mugs na may butas or hindi maayos yung pintura, kailangan nilang ayusin yon, kailangan nilang takpan. So, nagdudulo to ng gasto sa mga materyales at yung oras ng mga manggagawa. Pati na rin yung mga pagkakataon na sana nagamit nila yung oras at resources na yun para gumawa ng mga iba pang mugs. Nakukuha lahat yun. So, sa lean production, mahalagang mabawasan yung mga defects para mapakinabangan pa yung oras at yung materyales na dapat ginamit na lang sa ibang mugs. So, para makapag-produce pa sila ng mas maraming high-quality items para sa mga customers. Ito naman tayo sa overproduction. It happens when more products are made than needed by customers or before they are needed. It leads to excessive inventory, which requires storage space and increased carrying costs. Producing too much soon can also hide problems in the production process, making it harder to identify and address inefficiencies. So, i-connecta natin to sa unang halimbawa ko about din sa pabrika ng mugs. Kung yung pabrika ng mugs ay nag-produce ng mas maraming mugs kaysa sa kinakailangan ng customers, halimbawa, gumawa sila ng 10,000 mugs kahit yung demand ay 5,000 lang, magiging problema to. So, yung labis na inventory ng mga mugs ay nangangailangan ng malaking storage space kasi nga, napakadami nun, 5,000 mugs, saan mo ilalagay yun, di ba? So, nagre-resulta yung malaking storage space na yun sa karagdagang gastos. So, ngunit, kung nagpo-produce sila ng sobrang dami mugs, Waiting occurs when workers, equipments, or products are idle due to delays or bottlenecks in the process. This can be caused by lack of materials, machine downtime, or inefficient scheduling. Waiting wastes time that could be used more effectively and reduces overall productivity. So, yung waiting sa negosyo, nangyayari siya kapag yung mga tao, makina, or produkto walang ginagawa dahil sa mga delays or bottlenecks sa proseso. Parang ganito. Isipin mo, yung mga empleyado sa pabrika ng mugs, katulad ng example ko kanina. Nakatayo lang, naghihintay lang kasi kulang yung materyales o kaya sira yung isang machine. Kailangan nila para magpatuloy sa paggawa. O kaya naman, mali yung pag-schedule kaya hindi sabay-sabay yung takbo ng trabaho. So, kapag ganyan, masasayang yung oras. Na sana pwede magamit sa paggawa ng madaming products, nasasayang lahat yun. So, syempre, imbis na gumagawa sila, nakatunga nga lang sila dahil nga sa mga hindi inaasahang pangyayari. So, imbis na productive yung oras nila, nababawasan pa yung output nila kasi nga naghihintay sila, bumabagal yung buong proseso. Doon pumapasok yung waiting. Skills. It means failing to make the most of employees' skills, ideas, and potential. This often results from a lack of communication, insufficient training, or not involving employees in decision-making process. By not tapping into their abilities, companies miss out on opportunities for innovation and improvement. So, ganito yan. Kapag hindi nasusulit ng kumpanya yung galing at talento ng mga empleyado nila, parang sayang yung potential. Kunwari, may isang empleyado na magaling sa pag-suggest ng mga bagong diskarte, pero di man lang siya nabibigyan ng chance na mag-share ng ideas or hindi siya kasama sa decision-making team. Minsan, kulang ng training or hindi maganda yung komunikasyon or hindi nagagamit ng buo yung kakayahan ng mga empleyado. So, kung ganito yung nangyayari, maraming opportunities yung namimiss ng kumpanya para mag-improve or maging innovative. Kumbaga, kung mas nakikinig at binibigyan ng tamang training at pagkakataon yung mga empleyado, mas malaki sana yung chance na makahanap sila mas magandang paraan para mapaganda yung proseso or ng produkto ng kumpanya. So, kunwari, dun sa pabrika ng mugs na naman, si Juan, empleyado si Juan, meron siyang magandang idea. Pero, hindi siya tinatanong. Hindi siya in-interview, hindi man lang siya kinakausap ng decision-making team. Dahil doon, hindi mapapakinabangan ng company yung skills at idea ni Juan. Tuloy-tuloy lang yung company sa lumang paraan ng paggawa na hindi naman efficient. So, sayang yung potential na pwedeng makatulong sa improvement ng production dahil hindi sila bukas sa mga suggestions ni Juan. So, kung nabigyan siya ng chance, baka malay natin mas mabilis or mas maganda yung output ng kumpanya na yun ngayon. One is transportation.
Transportation waste involves the unnecessary movements of materials, parts, or products between locations. Every time something is moved, it adds cost without adding value to the product. Excessive transportation also increases the risk of damage and can lead to delays in production. So, yung transportation waste, nangyayari talaga yan kapag may mga hindi kinakailangang paggalaw ng materials, parts, or produkto mula sa isang lugar papunta sa isang lugar. Parang ganito. Isipin mo sa pabrika ng mug, kailangan nila ilipat yung mga raw materials mula sa warehouse papunta sa production area. Tapos ililipat pa ulit yung mga mugs sa ibang lugar para ma-inspect or ma-package. So, kung paulit-ulit yung paglilipat ng mga yun, nadadagdagan lang yung gastos sa transportation, imbis na nasa isang lugar na lang sila. Kasi sunod-sunod lang naman din yung paggawa. Kumbaga, mas mapapadali kung nasa isang lugar lang siya. Hindi mo na kailangan pang mag-travel mula dito, pupunta ka pa dito, tapos pupunta ka na naman dito. So, hindi ganun. So, bukod pa dyan, tuwing may transportation, tumataas din yung risk na masira yung mga produkto. Ayan, isa pa yon. Halimbawa na lang yung mga Shopee delivery. Halimbawa, ako yung seller. Para mapadala ko siya sa buyer, kailangan ko pa muna siyang padaanin ng LBC, ganyan. Tapos, yung LBC, dadalhin pa sa ganitong branch. Tapos, yung branch na yun, saka pala madideliver sa ganun, sa customers. So, parang ganun lang din tong sa may transportation. Ang pinagkaiba lang niya is, produkto from this place to this place ang punta niya. Hindi siya from company to buyer. So, halimbawa na lang ito nga, yung mugs. Dahil nga ang mugs ay fragile, mas mataas yung chance na masira siya dahil sa pagbabiyahe ng mga mugs na yon. Tapos possible pa na ma-delay kasi nga may mga times na traffic, may mga times na nasisiraan, ganun. Dahil sa transportation, yon, babagal yung production. So, mas maigi na maiiwasan yung sobrang paggalaw ng items. Tapos, para mas efficient yung buong proseso at mababawasan yung gastos at risk ng damage kung magkakalapit lang yung mga lugar na paggagawaan mo ng product mo. Inventory. Excess inventory refers to having more raw materials, work-in-progress items, or finished goods than are needed. This ties up capital that could be used elsewhere, takes up valuable storage space. Excessive inventory can also lead to obsolescence, spoilage, and hidden problems in the production process. So, ang excess inventory ay nangyayari kapag masyadong marami yung nakaimbak na raw materials. Yung mga item na nasa kalagitnaan ng paggawa or tapos na produkto na pero nakastock pa din doon kaysa tanggalin. So, halimbawa na lang sa pabrika ng mugs ulit, kung sobrang daming ceramic na raw materials na naipon pero hindi pa naman nagagamit, hindi lang to nakakasikip sa storage space. Parang nakatali din yung pera mo na ginastos mo doon. Kasi imbis na magamit, nakastock lang siya doon. Or imbis na mabenta, nandun lang siya. So, sobrang inventory ay may risk din na masira or hindi na magamit. Halimbawa, kung masyadong matagal na nakaimbak, pwede na mag-expire or maluma yung ibang materyales. Kaya yung mga ibang mugs na magagawa mo, outdated na yung design. Saka bukod pa doon, yung pagkakaroon ng sobrang inventory ay maaaring magtago ng mga problema sa production process tulad ng mga inefficiencies or delays na hindi agad napapansin. Nakakonekta to doon sa kanina. Dahil nga puno ng stock yung warehouse. Kaya mas mainam kung tamang-tama lang yung inventory para maiwasan yung mga ganitong issues. Motion waste is the unnecessary movement of workers such as walking between workstations or reaching for tools that are not easily accessible. These extra motions do not add value to the product and can lead to worker fatigue or injury. Streamlining workstations and progresses can help minimize unnecessary movement and improve efficiency. So, ang motion waste, tumutukoy ito sa mga hindi kailangang galaw ng mga empleyado, tulad ng paglakad mula sa isang workstation to the other, o kaya naman pag-aabot ng mga tools na malayo o hindi madaling kunin. Kunwari sa pabrika ng mugs, kailangan pang maglakad ng mga worker mula sa isang makina at pupunta sa kabilang dulo ng lugar para lang kunin yung mga tools at materyales. So, hindi ito nakakadagdag sa value ng produkto, saka nasasayang lang yung oras at energy ng worker dito. So, halimbawa na lang, si Pedro, katrabaho ni Juan.
naka-assign siya mag-paint ng mugs. Pero yung mga pampintura na gagamitin niya, yung mga brush, nasa kabilang dulo ng workstation. Na kay Juan, ganon, halimbawa. So, araw-araw kailangan niya pang tumayo, kailangan niya pang magpabalik-balik para kunin yung mga pang-paint na yon, yung mga brushes na yon. So, bukod sa nasasayang na oras, napapagod si Pedro. Kasi syempre, ikaw ba naman maglakad araw-araw, tapos gagawin mo pa yung trabaho mo. Bukod pa yung paglalakad na yun sa trabaho mo. Babagal na nga yung paggawa mo, mapapagod ka pa lalo. Ngayon, kung ililipat mo yung mga tools na yon malapit sa kanya, like within arm's reach, kaya andito ako si Pedro, ayan lang yung gamit ko. Mas madali, di ba? Mas magiging efficient siya, mas mapapadali yung trabaho ko. Tapos mas mapapabilis pa. So, mas magiging mabilis yung tuloy-tuloy yung trabaho ni Pedro. Hindi na siya maglalakad ng malayo, mas konti na yung paggalaw niya, mas efficient na yung paggawa ng mugs. So, sa ganitong paraan, may iwasan yung motion waste. Mas marami pa siyang magagawa kasi hindi siya mapapagod agad. Hindi masasayang yung oras na ibinibigay sa kanya sa trabaho. Para sa waste ay overprocessing. Overprocessing involves performing more work or adding features that do not provide additional values to the customers. So this can include using higher grade materials than required and including extra steps in the production process. Overprocessing leads to increased costs and longer production times without improving the quality or functionality from the customer's perspective. So, ang overprocessing, nangyayari talaga to kapag masyadong madaming trabaho na ginagawa o kaya naman nagdadagdag ng features na wala namang halaga sa customer. Halimbawa sa pabrika ng mugs ulit, syempre, gamit na gamit. Kung gumagamit sila ng mahaling materyales tulad ng mga special ceramics na hindi naman kailangan para sa isang basic mugs, nagsasayang lang sila. Naggastos lang sila ng malaki para sa wala. Minsan, nadadagdag din ng extra steps sa production process na hindi naman nakakatulong sa quality ng produkto. Kunwari yung tapos na i-paint yung mugs, pinapahiran pa to ng maraming layers ng varnish or varnish na wala namang add sa benefit sa customers. So, ang dami mo nang nagamit na produkto, hahaba pa yung production time mo. Kasi naglalagay ka pa ng extra step na hindi naman kailangan, hindi naman makaka-apekto. Pag ba dinagdagan ko pa ng extra design yung mug na yan, mag-iiba ba yung function niya, di ba? Hindi naman. So, bibilin ba siya ng customer dahil dinagdagan ko pa ng extra flour, di ba? Hindi naman. So, sa uli, nagiging mas mataas yung gastos at tumatagal yung paggawa ng mugs. Pero di naman nakikita ng customers yung improvement sa quality ng mugs or functionality ng mug na yon. So, kaya mahalaga din na maging maingat sa mga steps ng materials na ginagamit para hindi masayang yung oras at resources at yung pagod ng empleyado mo. Toolbox. The 5S. The 5S method is a Japanese organized system used to create clean, efficient, and safe works. JIT production. Just-in-time production is a manufacturing philosophy that focus on producing goods only when they are needed, in the quantity needed at the time they are required. The minimize waste, reduce inventory costs, increase efficiency. JIT aims for align production closely with a demand to avoid overproducting unnecessary storage. Pull system. A pull system is a production strategy where work is triggered based on actual demand, rather than producing goods or service in advance. In a full system, production begins only when there is a customer reducing waste. It contracts with a push system where production is made anticipation future demand. Kanban. Kanban is a visual workflow management method used to optimize efficiency and monitor work progress in production system or project management, organizing from the lean manufacturing, particularly from Toyota Kanban help teams manage and improve workflow by visual significant when tasks need to be started, moved, or completed. 5S is a systematic approach used to lean management to create organized, efficient, and clean workplace.
originating from Japanese manufacturing. 5S stands for 5 principles: short, set, in order, shine, standardize, sustain. This set is designed to improve productivity, ensure and safety, and reduce waste by establishing a well-organized environment where everything has its place and it's maintained regularly. By implementing 5S, business can enhance operational efficiency, minimizing downtime, and foster a culture contains improvement among employees. The 5S: short, set in order, shine, standardize, sustain. The 5S: short, remove all unnecessary items from the workplace. Keep only what need to current tasks. Explain the culture. This helps create more space, reduce distribution, and make easier to find what it needs. Example: in a warehouse, workers sort through tools and equipment, removing broken or rarely used items. For instance, if a tool contains old rusty tools, they will be discarded or stored away, not frequently used, leaving only the essential tools needed for daily. This reduces the clutter and makes easier to find the right tool quickly. Set in order. Arrange all necessary items in a logical, essentially accessible way. Tools, equipment, materials should be organized so that workers can quickly find and use them without waste. Motion, proper labeling, and design. Storage areas are important for keeping everything in place. Example: in a workshop, screwdriver, wrench, and other hand tools might be hung on in a pegboard in organized manner with labels showing where each tool belongs. This way, workers can quickly grab the tool they need and return it to designed spot after use, maintaining order and reduce clutter. Shine. Cleaning workplace regularly to ensure that everything is in a good working condition. A clean work environment helps prevent defects, reduce health and safety risks, and makes it easier identify the problems such as leaks, wear, or other issues. Example: in a factory setting, shine will be involved worker cleaning their machine at the end of each shift, wiping them down, removing any debris or dust, and checking for wear or damage. This practice keeps machines in optimal working condition, prevent breakdowns, and maintain a clean, efficient production area. Standardize. Develop standard producers and guidelines maintaining the first three steps. This can be include schedule for cleaning, organizing, and inspection, as well as a visual aids like cards or checklists to ensure consistency. Example: in a office, organize and cleaning the workplace, a checklist created for a task, like restocking supplies, cleaning desks, and organizing files. This checklist is followed daily to ensure everyone maintaining the same level of other cleanliness. Additional visual reminders like label for the file folders or a color code filing system help keep things organized. Regular checks ensure that standards are upheld. Sustain. Make 5S a habit, maintaining discipline and continuously improving the process. This involves training employees, conducting regularly audits, and encouraging a culture of
responsibility and ownership to ensure the benefits of 5S are sustained over time. Example, in a factory, once the first four steps are implemented, manager conduct regularly audits to ensure that the 5S standards are being followed. Employees are trained periodically to keep engaged, and team meeting and held discuss ways further to improve the process if areas for improvement are found. Adjustments are made, and everyone is encouraged to contribute ideas for maintaining and enhancing the 5S system. JIT production, just in time. Production is a lean manufacturing strategy that aims to improve efficiency by producing only what is needed when it is needed and in the exact amount required. Originating from the Toyota production system, focus on minimizing waste, reducing inventory levels, and responding quickly to a customer demand. A key aspect of JIT is the use of full system where production is driven by actual customer demand rather than forecast. Is in a full system production are only made when there is an order, which prevents overproduction and reduce excess inventory by aligning the product schedule with a customer orders. JIT ensure a smooth flow of materials, minimizing waste, and allow business to be flexible, respond to change in demand. Key principles of JIT: reduce inventory, only keep what is necessary for immediate production. Increase efficiency, optimize the process to reduce delays and waste. Respond to demand, produce based on actual customer orders, not forecasts. Example, in a automotive plant, parts like tires or seats are delivered to the assembly line only when they are needed for the car being assembled. This avoids having a large stock of a part sitting unused, reduce storage costs, and speed up the production. Pull system. The pull system is a manufacturing approach where production is initiated based on actual customers' demand, rather than the predictions or forecasts. In this system, products are only made where there is a specific order, which helps prevent overproduction and reduce waste. When a customer places an order, it triggers the production process, ensuring resources are used efficiently. This method keeps the inventory levels low and allow companies to be more responsive to change in customers' preference. Overall, the pull system promotes a streamlined production process focused on delivering value to the customer while minimizing unnecessary costs. Kanban is often used within a pull system as a visual tool to signal when to produce more items, helping to maintain the flow of production based on actual demand. So, sinasabi dito sa pull method or sa pull system ay isa siyang manufacturing strategy na nagsisimula ang production base sa actual na demand ng customer invest sa mga forecast or predictions. So, sa pamarang ito, ginagawa lang yung product nila pagka nag-place ng order yung isang customer. Parang parang Shopee, gano'n. So,
products. Nakakatulong yun para maiwasan yung overproduction at saka mabawasan yung mga waste. So, next is batch and push processing pa rin. Pero this time, mga drawbacks. Lead time. Longer lead time as product waits in the batches before being processed. Inventory build up. Increased work in progress inventory, which can hide problems in the process. And last is flexibility. Less responsive to changes in customers' demand or product specification. So, sabi dun sa mga drawbacks una is lead time. So, mas mahabang lead time daw dahil ang mga produkto ay naghihintay sa batches bago maproseso. So, ang ibig sabihin nun is, for example, may nagawa ka ng isang product, tapos kailangan isang batch yun. So, maghihintay pa yun. Kung mga pagkain yun, pangit yun kasi di na ma-preserve yung freshness nila. So, the next is inventory build-up. So, sabi dito, tumataas ang work in progress or WIP sa inventory na maaaring magtago ng mga problema sa proseso. So, makikita mo na work in progress ay tumataas dun sa mga inventory kaya natatago nila yung mga problem sa loob ng mga process. So, flexibility. Kasi hindi tumutugon sa mga pagbabago sa demand ng customer o sa mga specification ng mga products. So, the next one is continuous flow. Make one, move one. Emphasize a product method where materials and product move seamlessly through the manufacturing process without interruptions or delay. This approach, often encapsulated by the principles of Make One, Move One, aims to minimize waste and improve efficiency. So, sinasabi doon, pinagbibigyan din nila yung isang produkto na makes one, move one, kung saan ang mga materyales at produkto ay dumadali sa maayos na manufacturing process na walang anumang delay or interruptions. Ang approach na ito ay isang kadalasang inaalarawan sa saying na make one, move one. Sa dito, makikita mo yung efficiency na walang waste at magandang flow ng mga product. So, ito naman yung mga advantages ng continuous flow. Number 1 is enhanced efficiency. Number 2, lower cost. Number 3, improved quality. Number 4, greater flexibility. Number 5, increased employee engagement. So, sa mga advantage pa lang, talagang maganda yung continuous flow. And unang-una, enhanced efficiency. Mas nagagawa nila yung product ng efficiency. Tsaka number 2 is lower cost. Mas mabilis gawin and mas mababa ang presyo ng product. Mas mura din gawin. And number 3, improve quality. So, mas maganda yon kasi one at a time ginagawa nila. Mas matututukan nila mabuti. And number 4, greater flexibility. And number 5, increased employee engagement. So, dun pa lang makikita mo na mas konti yung workload sa mga employee kasi one by one na silang gumagawa. Wala na yung batch by batch. So, next naman is push system versus pull system. Push system. A production approach where items are produced based on a forecast, demand, and pushed through the supply chain. Next is pull system. A
A production approach where items are produced based on actual customer demand, pulling product through the supply chain as needed. So sabi dito, ang push system ay isa siyang production approach kung saan ang mga item ay ginagawa based sa forecast demand. At tinutulak siya sa mga supply chain. And ang pull system naman, isang production approach kung saan ang mga item ay ginagawa batay sa aktwal na demand ng customer na humahatak ng mga produkto sa supply chain kapag kinakailangan. So, ang definition ng push system. A push system is a production approach where goods are manufactured based on a forecast demand and predetermined schedule. In this system, products are pushed through the supply chain regardless of actual customer orders, often leading to higher inventory levels and potential overproduction. So, sabi dun sa push system ay isang production method kung saan ang mga produkto ay ginagawa base sa forecast, demand, at preset schedule. Sa mga approach na ito, ang item ay itinutulak sa supply chain kahit walang actual order mula sa mga customer na pwedeng magresulta sa mataas na inventory level at risk ng overproductions. Pull system. A pull system is a production approach where goods are produced in responsive to actual customer demand. In this system, production is pulled by customers' orders or consumption, minimizing inventory levels and allowing for greater responsiveness to changing demands. This approach enhances efficiency and reduce waste. So, sinasabi sa pull system na isa siyang production method na gumagawa ng produkto based dun sa customer demand. At sa system na to, ang production is being pulled by customer or consumption. So, nakaka-minimize siya sa mga inventory levels and pinapakita nito na greater responsiveness to changing demands. Tsaka, nakapag-enhance siya ng efficiency and nagre-reduce siya ng malaking waste sa isang company. So, the next slide, ito, pag nakita nyo, ito yung pagkakaiba ng push at pull. So, unahin natin push. Make to stock. Forecast-based, preemptive, standardized, inventory-heavy, efficient in scale, risk of waste. So, sa pull naman is make to order. Demand-driven, reactive, customizable, inventory light, flexible, potentially longer lead times. So, yun yung mga pagkakaiba nila. So, ang sa push is gumagawa sila para i-stock nila sa inventory. And sa pull naman, ginagawa lang nila yung product para sa isang order or pa isa-isa. Hindi sila nag-i-stock sa inventory. The Kanban system is a visual workflow management method to optimize production and inventory control. It facilitates better communication and efficiency process by using visual signals to indicate the status of working items. Developed by Toyota in the late 1940s, Kanban was initially used in manufacturing to improve efficiency and reduce waste through just-in-time production. It aims to create a flexible and responsive environment that can adapt to the dynamic nature of today's markets. By implementing Kanban, organizations can enhance their operational effectiveness and better meet customer expectations.
Ang sabi niyan ay ang Kanban system ay visual na paraan na pamamahala ng daloy ng trabaho na idinisenyo upang i-optimize ang produksyon at i-control ang inventaryo. Pinapadali nito at mas pinahuhusay na komunikasyon at kahusayan sa proseso ng pamamagitan ng paggamit ng mga visual na signal upang maipahwatig ang katayuan ng mga item sa trabaho. Ginagamit ang Kanban ay unang ginamit sa pagmamanufaktura upang mabuti ang kahusayan at mabawasan ng basura sa pamamagitan ng just-in-time na production. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Kanban, mapapahusay ng mga organisasyon ang kanilang magiging epektibo sa pagpapatakbo at mahusay na matugunan ang customers ang mga inaasahan. Kanban pull system. A Kanban pull system is a method used in a workflow management to control the amount of work in progress. Instead of pushing tasks to workers or teams, tasks are pulled when someone is ready to work on them. The goal is to prevent overload, improve efficiency, and ensure that the work flows smoothly by only taking a new task when the current one are finished or ready to move forward. This way, it helps maintain a steady pace and reduce bottlenecks in the process. Sabi daw din, ang Kanban pull system ay ginagamit para ma-manage or ma-control yung amount of work na binibigay sa mga empleyado or workers. At binibigyan lang daw nila ng trabaho ang workers pag ready na silang magtrabaho dun sa na yon. At ang goal daw nito ay ma-prevent ang pagiging overload ng ginagawa ng mga workers. Para din maging hindi sila masyadong ma-overload and ma-improve yung efficiency and ensure the workflows daw ay mag-run ng smooth lang. By only taking new tasks pagtapos na sila dun sa kanilang nakaraang na task. Six Sigma. Okay. Six Sigma is a data-driven methodology aimed at improving process quality by reducing defects and variability. It seeks to achieve a level of quality where the number of defects is limited to 3.4 million opportunities. The approach emphasizes understanding customer needs using statistical analysis for decision making and fostering a culture of continuous improvement within organization. Ang Six Sigma ay isang pamamaraang batay sa data na naglalayong pahusayin ang proseso sa pamamagitan ng pagbabawas ng depekto at pagkakaiba-iba ng nilalayon nitong makamit ang isang antas na kalidad kung saan ang bilang ng mga depekto ay limitado sa 3.4 milyong pagkakataon. Binibigyan diin ng diskarte ang pag-unawa sa mga pangangailangan ng customer, paggamit ng statistical na pagsusuri, para sa paggawa ng desisyon at para papaunlad ng kultura na patuloy na pagpapabuti sa loob ng mga organisasyon. DPMO stands for Defect Per Million Opportunities. It's a key metric used in Six Sigma to measure process performance quality. DPMO calculates the number of defects in process relative to the total number of opportunities for defects to occur, expressed per million opportunities. This metric helps organization quantify the effectiveness of their process and identify areas for improvement. By providing a clear understanding of defect rates, the formula for DPMO is DPMO equals to /number of defects /number of opportunities times 1 million. This allows businesses to assess
and compare quality levels across different processes of products. Ang DPMO daw ay ginagamit para ang DPMO ay kumakatawan sa defects per million opportunities, ay isang pangunahing sukatan na ginagamit sa Six Sigma upang sukatin ang pagganap at kalidad ng proseso. Kinikilala ang DPMO ang bilang isang mga depekto ng isang proseso na naguunay sa kabuuang bilang ng mga pagkakataon. Para sa mga depekto na mangyari na ipinahayag sa bawat milyong pagkakataon, tinutulungan ng sukatang ito ang mga organisasyon bilang ang mabisa kanilang mga proseso at tukuyin ang mga lugar para sa pagpapabuti sa pamamagitan ng pagbibigay ng malinaw na pag-unawa sa mga rate ng depekto. Six Sigma methodology. It focuses on identifying and eliminating defects in processes, ultimately enhancing performance and ensuring higher level of customer satisfaction. The methodology is grounded in statistical analysis which help organizations make informed decisions based on empirical data rather than intuition. Nakatuon ito sa pagtukoy at pag-alis ng mga depekto sa mga proseso, sa huli ay pagpapahusay ng pagganap at pagtiyak na mas mataas na antas na kasiyahan ng customer ang matatanggap. Ang pamamaraan ay batay sa statistical na pagsusuri na tumutulong sa mga organisasyon na gumawa ng matalinong desisyon batay sa empirical na data sa halip na intuition, upang magdagdag ng mga tala sa accessibility. In early 1980s, Motorola faced significant challenges with products quality, leading to increased cost and customer dissatisfaction. To address these issues, the company sought a systematic approach for quality improvement. Noong early 1980s, nahirapan ng Motorola dahil sa mababang kalidad ng kanilang mga produkto, kaya tumaas ang gastos at nadismaya ang mga customers. Para masolusyonan ito at makipagsabayan sa kompetisyon, naganap sila ng maayos at sistematikong paraan para pagandahin ang kalidad ng kanilang mga produkto at ang pagproseso. In 1987, Motorola formally introduced Six Sigma as a comprehensive quality management program. The name Six Sigma refers to the statistical term where a process operates with a high level of quality, especially achieving no more than 3.4 defects of million opportunities. Noong 1987, formal na pinakita ng Motorola ang Six Sigma, kompletong programa para mapahalagaan ang kalidad ng kanilang mga produkto at serbisyo. Ang Six Sigma ay tumutukoy sa isang statistical na pagpapakita ng kalidad ng isang proseso. Nagkakaroon lamang ito ng 3.4 na depekto sa bawat 1,000,000 pagkakataon. Layunin ng programang ito, nabawasan ang mga pagkakamali, mabababa ang gastos, at mapataas ang kasiyahan ng mga customer. Over the years, Six Sigma evolves from a strict focus on statistical methods to encompass a broader philosophy of continuous improvement and organizational excellence. It integrates concepts from total quality management or TQM and lean manufacturing, creating methodologies like Lean Six Sigma that combines waste reduction with quality improvement. Sa paglipas ng panahon, ang Six Sigma ay nag-evolve mula sa simpleng pagtuon sa statistical methods tungo sa mas malawak na filosofiya ng tuloy-tuloy na pagpapabuti at pagiging mahusay ng isang organisasyon. Pinagsama-sama nito
ang mga konsepto mula sa Total Quality Management at Lean Manufacturing, kaya nabuo ang mga pamamaraan tulad ng Lean Six Sigma na pinagsasabay ang pagbabawas ng basura at pagtataas ng kalidad. Layunin nito, gawing mas epektibo at mahusay ang mga proseso habang pinapanatili ang mataas na antas ng customer satisfaction. DMIIC or Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Data-driven quality improvement methodology used primarily in Six Sigma projects for improving existing processes. Ang data-driven quality improvement methodology ay isang pamamaraang nakabatay sa datos na pangunahing ginagamit sa mga Six Sigma projects para pagandahin ang mga umiiral na proseso. Sa pamamagitan nito, sinusuri ang datos upang matukoy ang mga problema, mahahanap ang mga ugat na sanhi at makabuo ng epektibong solusyon para mapataas ang kalidad at mabawasan ang mga pagkakamali. DMIIC provides a structured framework for systematically solving problems and optimizing progresses. Ang DMIIC ay nagbibigay ng isang construction framework para sa sistematikong paglutas ng mga problema at pag-optimize ng mga proseso. Ito ay nangangahulugang define, measure, analyze, improve, at control. Kung saan bawat hakbang ay nakatutok sa pag-unawa sa problema, pagsusuri ng datos, pagpapabuti ng proseso, at pagtiyak na manatili epektibo ang mga pagbabago. Consists of 5 key phases. Number 1, define. Identify the problem, project, goals, and customer requirements. Si define ang tumutukoy ng problema, mga layunin ng proyekto, at mga kinakailangan resulta ng mga customer. Number 2 is measure. Collect data to establish current performance baseline. Si measure naman ang tiga-kolekta ng mga datos upang maitatag ang kasalukuyang baseline. Number 3 is analyze. Examine the data to identify root causes of defects or issues. Si analyze naman ang taga-examine ng mga datos upang matukoy ang ugat na sanhi ng mga depekto o issue. Number 4 is improve. Develop and implement solutions to address the identified root causes. Si improve ang bumubuo at nagpapatupad ng mga solusyon upang tugunan ang mga natukoy na ugat na sanhi. At ang huli, control. Monitor the improved process to ensure sustained performance and make adjustments as necessary. Si control ang taga-subaybay ng pinabuting proseso upang matiyak ang patuloy na performance at gumawa ng mga pagsasaayos kung kinakailangan. DMDV is a data-driven quality improvement methodology used primarily in Six Sigma projects for designing new process or products. Ang DVADV ay isang data-driven quality improvement methodology na pangunahing ginagamit sa Six Sigma projects para sa pagdidisenyo ng mga bagong proseso o produkto. Sa pamamagitan ng sistematikong paglapit na ito, titiyak ng mga bagong disenyo ay nakabantay sa datos at nakatugon sa mga inaasahan ng customer, habang pinapanatili ang mataas na pamantayan ng kalidad. Ang proseso ay binubuo ng 5 hakbang: define, measure, analyze, design, at verify, na tumutulong sa mga team
na makabuo ng epektibong solusyon at makamit ang mga layunin sa kalidad mula sa simula. DMDV is particularly useful when developing new products or processes, ensuring they align with customer expectations and quality standards from the outset. Ang DMADV ay particular na kapaki-pakinabang kapag bumubuo ng mga bagong produkto o proseso. Dahil tinitiyak nito na ang mga ito ay naaayon sa mga inaasahan ng customer at mga pamantayan ng kalidad mula sa simula. Sa pamamagitan ng sistematikong proseso ng define, measure, analyze, design at verify, natutukoy na maiaakma ang mga kinakailangang katangian ng produkto o proseso upang matugunan ang mga pangangailangan ng merkado at makamit ang mataas na antas ng kalidad. Number 1, define. Define the project goals and customer requirements. Ang trabaho ni define ay tukuyin ang mga layunin ng proyekto at mga kinakailangang resulta ng customer. Number 2, measure. Identify critical to quality or CTQ characteristics and gather relevant data. Si measure naman ay ang kanyang trabaho, tukuyin ang mga critical to quality or CTQ characteristics at kolektahin ang mga kaugnay na datos. Number 3, analyze. Explore design opinions to meet CTQ requirements and evaluate potential solutions. Si analyze ang tagasuri ng mga option sa pagdisenyo upang matugunan ang mga CTQ requirements at suriin ang mga potensyal na solusyon. Number 4 is design. Design, create the process of production design based on the analysis. Design ang tagalikha ng disenyo ng proseso o produkto batay sa pagsusuri. At ang huli ay verify. Validate the design through testing to ensure it meets performance standards and customer needs. Si verify ang tiga-validate at ang nagdidisenyo sa pamamagitan ng pagsusuri at testing upang matiyak na ito ay umaabot sa mga pamantayan na performance at mga kinakailangan ng customer. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, ang DMDV ay tumutulong sa mga kumpanya na bumuo ng mga produkto at proseso na mataas ang kalidad at naaayon sa mga inaasahang mga customer. Implementing Lean Six Sigma fosters a culture of continuous improvement and collaboration, empowering employees at all levels to contribute to operational excellence. Ang pagpapatupad ng Lean Six Sigma ay nagtataguyod ng isang kultura ng tuloy-tuloy na pagpapabuti at pakikipagtulungan na nagbibigay kapangyarihan sa mga empleyado sa lahat ng antas na makilahok sa pagpapabuti ng operasyon sa pamamagitan ng pagsasanay at pag-iengganyo ng mga empleyado na mag-ambag ang kanilang mga idea at solusyon. Nagiging mas proactive ang buong organisasyon sa pagtugon sa mga issue at nagpapahusay ng mga proseso. Ang ganitong uri ng kultura ay hindi lamang nagpapabuti sa kalidad ng trabaho, kundi pati na rin sa kasiyahan ng mga customer at sa halagatang pagganap ng kumpanya. As organizations embrace this methodology, they position themselves to meet customer needs more effectively
and stay competitive in an ever-evolving market. Adopting Lean Six Sigma is not just about improving processes. It's about transforming the way organizations operate to achieve sustainable success. Habang tinatanggap ng mga organisasyon ang Lean Six Sigma, inilalagay nila ang kanilang sarili sa posisyon na mas epektibo tugunan ang mga pangangailangan ng customer at manatiling mapagkumpetensya sa patuloy na nagbabagong merkado. Ang pag-aampon ng Lean Six Sigma ay hindi lamang tungkol sa pagbababuti ng mga proseso. Ito ay tungkol sa pagbabago ng paraan ng operasyon ng mga organisasyon upang makamit ang pagmatagalang tagumpay sa pamamagitan ng paglikha ng mga mahusay na sistema at pakikipagtulungan. Nagiging masanda ang mga kumpanya na harapin ang mga hamon at oportunidad sa hinaharap. Benefits of Lean Six Sigma. Number 1, increase in profits o pagtaas ng kita. Ang pagpapabuti ng mga proseso at pagbabawas ng basura ay nagreresulta sa mas mataas na kita para sa mga negosyo. Number 2, reduce errors o pagbabawas ng mga kamalian sa pamamagitan ng masuring pagsusuri at pagpapabuti ng kalidad. Nababawasan ang mga pagkakamali at depekto ng mga produkto o serbisyo. Number 3 is standardized and simplified process o pagsasaayos at pagsimplify ng mga proseso. Ang Lean Six Sigma ay nagtutulot ng mas standard at pinadadaling mga proseso na nagpapabilis ng operasyon at nagiging mas epektibo. Number 4 is employee development o pag-unlad ng empleyado. Sa pamamagitan ng pagsasanay at partisipasyon, nahihikayat ang mga empleyado na mapaunlad ang kanilang mga kasanayan at mas magiging aktibo sa pagbababuti ng kumpanya. At ang huli, value to customers o halaga sa mga customer. Sa pagpapabuti ng kalidad at serbisyo, nagiging mas nasisiyahan ang mga customer na nagreresulta sa mas mataas na loyalty at pagpapanatili ng mga kliyente.